Sa hirap ng buhay ay maraming mga kababaihan ang pinipili ang pera kaysa sa tunay na pag-ibig. Naghahanap ng mayamang mapapangasawa para masigurado ang kanyang kinabukasan. Ikaw, handa ka bang pakasalan ang taong hindi mo naman mahal? Pero ang kapalit nito ay ang magiging maayos ang iyong kinabukasan. Kung ganon, ay tungayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Walang ibang pinapangarap sa kanyang buhay ang dalagang si Isabel, kundi ang maging isang mayaman. Mahirap lamang kasi sila at ang kanyang mga magulang ay dumidiskarte lamang ng kung ano-anong trabaho para lamang kumita ng pera. Wala silang permanenteng trabaho kaya naiisip ni Isabel kung makakapagpatuloy pa kaya siya sa pag-aaral sa kolehiyo. Nay, tingin niyo po ba ay makakapag-aral pa ako? Mahal po ang mga gastusin, pero maliit lamang po ang perang kinikita niyo ni tatay. Nag-aalalang tanong ni Isabel. Anak, aaminin ko sa'yo, pero talagang nahihirapan na kami. Siguro ay hindi ka na namin kayang pag-aralin pa, sagot ng kanyang ina. Nang dahil doon ay hindi talaga malaman ni Isabel ang kanyang gagawin. Pangarap niya talaga na maging isang mayaman, ngunit ngayon ay malalaman pa niya na hindi na siya makakapagtapos sa kanyang pag-aaral. Ganun po ba? Wala naman pong problema dahil naintindihan ko naman po ang sitwasyon ng ating buhay. Kung sakaling pilitin niyo na pag-aralin ako, ay baka hindi na po tayo makakain sa pang-araw-araw. Malungkot na sagot ng dalaga. Salamat naman anak at naiintindihan mo. Hindi naman porket hindi ka makakapagtapos ay hindi mo na matutupad ang iyong mga pangarap. Pwede ka naman magtrabaho at mag-ipon ng pera, tsaka ka magtayo ng isang maliit na negosyo. Pangaral ni Aling Luisa. Talagang inggit na inggit si Isabel tuwing nakikita niya ang kanyang mga kaibigan. Maayos na kasi ang buhay ng mga ito dahil sa batang edad pa lamang ay nakapangasawa sila ng mayayamang lalaki. May sariling mga bahay at kotse at higit sa lahat ay nabibili nila ang kanilang mga kagustuhan. Nakakapamasyal sa kung saan-saang lugar at walang ibang ginagawa sa buhay kundi ang magpasarap. Isang araw ay nakita niya ang kanyang kaibigan na si Rosana at saglit ay nagkwentuhan ng dalawa. Ikaw pala yan, Isabel. Ang tagal na din nating hindi nakita. Kumusta ka na ba? Masayang tanong ni Rosana. Eto, mahirap pa din at hindi alam kung anong mangyayari sa aking sarili. Tumigil na ako sa aking pag-aaral dahil hindi na ako kayang pag-aralin pa ng aking mga magulang. Ikaw, kumusta ka na ba? Nakayokong tanong ni Isabel. Ngayon na lang ulit ako nakauwi dahil palagi kami namamasyal ng aking asawang Amerikano. Alam mo ba, baka hindi na ulit tayo magkita dahil baka sa ibang bansa na kami tumira. Pagmamalaki ni Rosana. Ganun ba? Mag-iingat ka palagi. Buti ka pa, mayaman ka na. Samantalang ako ay nananatiling mahirap. Naghahanap nga ako ng trabaho ngayon para kumita ng pera. Sagot ng dalaga. Ikaw naman Isabel, ang hina mo naman dumiskarte. Bakit hindi ka nalang maghanap ng mayamang mapapangasawa? Maganda ka naman, kaya malaki ang pag-asa na mapaibig mo sila. Tingnan mo ako, hindi rin naman ako mayaman dati, pero ngayon ay nagpapakasarap sa pera. Payo ni Rosana. Naku, hindi ko kayang gawin ang bagay na yan. Mahirap pakisama sa taong hindi mo naman mahal. Sagot ni Isabel. Nang dahil doon ay tawa talaga ng tawa si Rosana nang dahil sa pagiging inosente ng kanyang kaibigan. Ano ka ba Isabel? Siyempre, sa pagtagal-tagal ay matututunan mo rin siyang mahalin. Mukha ba ako nagsisinungaling sa mga sinasabi ko? Nakikita mo naman na mayaman na ako. Natatawang sagot ni Rosana. Maya-maya lamang ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Hindi pa rin mawala ang inggit sa puso ni Isabel nang dahil siya ay nananatili na isang mahirap. Hindi ko naman ata kaya na magpaligaw lamang sa isang mayamang lalaki nang para lamang sa pera. Sige na nga at makapaghanap na lang ng pwede kong mapasukan trabaho, sabi ng dalaga sa kanyang sarili. Kung saan-saang lugar pumunta ang dalaga para mag-apply sa trabaho. Ngunit kahit na isang kumpanya ay walang tumanggap sa kanya.
Mabuti na lamang at nakita niya ang kanyang tiyahin. Sinabi nito na merong mag-asawa ang naghahanap ng isang katulong. Isabel, di ba naghahanap ka ng trabaho? Mayroon akong alam na pwedeng mong papasukan. Pero payag ka ba sa pagiging isang kasambahay? Tanong ng kanyang tiyahin. Talagang wala ng ibang pagpipilian ang dalaga, kundi tanggapin ang alok ng matanda. Opo tita, handa po ako na maging isang kasambahay, kaysa naman po wala akong trabaho. Nagmamadaling sagot ni Isabel. Nang dahil doon ay agad siyang isinama ng babae sa bahay ng kanyang magiging amo. Talagang gulat na gulat si Isabel dahil hindi pala biro ang kanyang magiging trabaho dito. Sobrang laki ng bahay, kaya nalaman niya na sobrang yaman pala ng kanyang pagsisilbihan. Tita, dito po ba talaga ako magtatrabaho? Baka naman po matapang ang aking magiging amo. Kinakabahang tanong ni Isabel. Huwag kang mag-alala dahil ang sabi ng mga tao ay mabait daw silang mag-asawa. Hindi daw nila itinuturing na isang kasambahay ang kanilang mga nagiging katulong. Matanda na kasi ang dati nilang kasambahay, kaya lang umalis sa trabaho. Paliwanag ng babae. Nang dahil doon ay kinausap nila ang gwardiya. Napapasok si Isabel bilang isang katulong sa mag-asawa. Lumipas lamang ang ilang minuto ay pinapasok sila nito upang makausap ang kanyang magiging amo. Magandang umaga po. Ito nga po pala si Isabel at papasok daw po siya bilang isang katulong. Magalang na sabi ng kanyang tiyahin. Naku, mabuti naman at pumunta kayo dito. Kailangan ko talaga ng makakatulong sa mga gawaing bahay. Mabuti na lamang at medyo bata pa siya, kaya sigurado ako na malakas pa ang kanyang katawan. Sabi ni Mrs. Margaret. Nang dahil doon ay nagsimula agad sa kanyang trabaho si Isabel bilang isang katulong. Nalaman niya na mabait ang kanyang amo, kaya nawala ang takot sa kanyang puso. Kahit na mayaman ang babae, ay tinutulungan siya nito sa mga gawaing bahay at higit sa lahat ay pinapakain siya nito. Nagtataka naman si Isabel kung nasaan ang asawa ng kanyang amo. Ma'am, nasaan na po kaya ang inyong asawa? Tanong ni Isabel. Minsan lang siya umuwi dito dahil palagi siyang busy sa kanyang mga negosyo. Sagot ni Margaret. Sa isip naman ni Isabel ay baka mukhang matanda na ang asawa nito dahil hindi naman maganda ang kanyang babaeng amo. Sana ay hindi na muna umuwi si Sir. Baka mamaya kung ano-anong bagay ang iutos niya sa akin. Mabuti na yung si Ma'am Margaret na lamang ang tao dito sa bahay. Sabi ni Isabel sa kanyang sarili. Lumipas sa mga buwan ay hindi pa rin niya nakikita ang kanyang among lalaki. Wala kasing kahit na anong litrato na nakadisplay sa bahay ang mag-asawa. Palagi pa rin siyang tinutulungan ni Margaret sa mga gawaing bahay at ramdam niya ang pagiging isang mabuting tao ng kanyang babaeng amo. Kinabukasan, maagang-maaga pa lamang ay biglang pumasok ang isang gwapong lalaki sa loob ng bahay. Tulog pa si Margaret, kaya ang unang nakita nito ay ang kanilang katulong. Sir, ano pong kailangan niyo? Tulog pa po si Ma'am Margaret. Gusto niyo po ba nagisingin ko siya? Tanong ni Isabel. Nako, hindi na. Hayaan mo na lamang siyang magpahinga. Ipagluto mo na lamang ako ng pwede kong kainin. Sagot ng lalaki. Talagang gulat na gulat si Isabel nang magpakilala ito sa kanya. Dahil ito pala ang asawa ng kanyang babaeng amo. Hingi ito ng hingi ng paumanhin dahil hindi niya ito nakilala. Sir, pasensya na po kayo. Ngayon ko pa lang po kasi kayo nakita. Ang akala ko po ay isa lamang po kayong bisita. Nahihiyang sabi ng dalaga. Wala namang problema. Magpapahinga muna ako dito sa bahay at bala ko magbakasyon muna ng kahit isang linggo lamang. Sagot ng lalaki. Sa unang kita pa lamang ni Isabel sa kanyang lalaking amo ay nagkaroon agad siya ng paghanga dito. Bukod sa pagiging gwapo ay sobrang yaman pa nito. Agad pumasok sa kanyang isipan kung paano mapapasa kanya ang puso ng kanyang amo. Maya-maya lamang ay nagising na si Margaret at gulat na gulat ito nang makita ang kanyang asawa. Albert, nakauwi ka na pala. Mabuti naman at nakilala mo na
ang bago nating katulong. Masayang sabi ni Margaret sabay yakap sa kanyang asawa. Pasensya ka na ha, hindi na kita ginising dahil baka pagod ka. Oo nga pala, at magpapahinga muna ako dito ng kahit na 1 linggo. Paliwanag ni Albert. Talagang masayang masaya si Margaret dahil makakasama niya ng matagal ang kanyang asawa. Si Isabel naman ay hindi maalis ang pagkakatitig sa kanyang among lalaki nang dahil sa pagiging gwapo nito. Pumasok sa kanyang isipan ang sinabi ng kanyang kaibigan na bakit hindi siya maghanap ng lalaking mayaman para maging maganda ang kanyang kinabukasan. Hindi kaya si Sir Albert na ang lalaking para sa akin? Pero may asawa na siya, pero wala pa naman silang anak, sabi ng dalaga sa kanyang sarili. Saglit ay nagpaalam si Margaret dahil pupunta lamang ito sa pamilihan. Siya na daw ang bibili ng mga kasangkapan dahil ipagluluto niya raw ng paboritong ulam ang kanyang asawa. Hindi na ito nagpasama sa kanilang kasambahay, kaya nagmamadali namang naligo si Isabel para akitin si Albert. Pagkatapos noon ay nagsuot lamang ito ng manipis na sando na makikita ang guhit sa taas ng kanyang damit. Agad nitong nilapitan ang lalaki upang pakunwaring magtatanong kung may kailangan ba ito. Sir, may iuutos po ba kayo sa akin? Mapang-akit na tanong ni Isabel. Si Albert naman ay halos mapapikit sa kanyang nakikita. Mas maganda kasi ang kanilang katulong kaysa sa kanyang asawa. Naku, wala naman akong kailangan. Maglinis ka na lamang ng bahay at linisin mo na rin ang mga kagamitan, sagot ni Albert. Ngunit hindi tumigil ang dalaga sa pangungulit sa kanyang amo. Gusto niya talagang mapasa kanya ang lalaki nang dahil sa pera. Sir Albert, alam ko naman po na pagod kayo sa trabaho. Baka gusto niyo po na imasahe ko ang inyong katawan. Kahit naman po anong bagay ang iutos niyo sa akin, ay handa ko pong gawin, malambing na sabi ni Isabel. Nang dahil doon ay minasahe ni Isabel ang likuran ng lalaki. Si Albert naman ay nakaramdam ng init sa kanyang katawan, kaya pinatigil nito ang kanilang katulong. Sige, Isabel, maayos ng aking pakiramdam. Maglinis ka na lamang ng bahay, nagmamadaling sabi ni Albert. Nang marinig ni Isabel ang boses ni Margaret, ay agad itong nagpalit ng maayos na damit. Lumipas ang mga linggo ay patuloy itong ginagawa ng dalaga tuwing wala sa paningin nila ang kanyang among babae. Isang araw ay umalis na si Albert upang bumalik sa kanyang pagnenegosyo. Ngunit hindi pa nagtatagal ay muli itong umuwi sa kanilang bahay. Albert, bakit naman napapadalas naman ata ang pag-uwi mo dito sa bahay? Kumusta na ba ang iyong mga negosyo? Tanong ni Margaret. Maayos naman ang ating mga negosyo, pero palagi lang kitang gustong makita, palusot ng lalaki. Ngunit ang totoo ay bumigay na ito sa pang-aakit ng kanilang katulong. Para bang gustong gusto nito si Isabel nang dahil sa kagandahan ng dalaga. Walang-wala ang kanyang asawa kung ikukumpara sa babaeng ito. Ganun ba? Ikaw naman, masyado mo akong pinapakilig. Pero Albert, aalis ako ngayong araw dahil bibistahin ko ang aking mga magulang. Gusto mo bang sumama sa akin? Kinikilig na sagot ni Margaret. Hindi na mahal, magpapahinga na lamang ako. Matipid na sagot ni Albert. Sa pag-alis ni Margaret ay muling dumiskarte si Isabel para akitin ang asawa ng kanyang amo. Lahat na ata ng bagay ay handa niyang gawin. Nang dahil lamang sa pera ay nagagawa niya ang bagay na ito. Sir, kumusta na po kayo? Sabihin niyo lang po sa akin kung may iuutos kayo. Nakangiting tanong ni Isabel. Ngunit sandaling ito ay nangyari na ang hindi dapat mangyari. Habang wala si Margaret ay may ginagawa ng hindi maganda ang kanilang katulong at ang kanyang asawa. Albert, kung gusto mo lang naman ay araw-araw mong pwedeng gawin sa akin ang bagay na ito. Mahinang bulong ni Isabel. Oo naman. Tuwing wala ang aking asawa, ay palagi natin itong gagawin at huwag kang mag-alala dahil bibigyan kita ng pera. Basta ipangako mong walang makakaalam sa ating ginagawa, mahinang sagot ng lalaki. Lumipas ang 3 buwan ay nanatiling sikreto ang lahat ng ito.
Tuwing nasa bahay si Margaret ay isang katulong si Isabel. Ngunit tuwing wala ang babae ay patuloy ang kanyang pang-aakit. Albert, iwanan mo ng asawa mo at pinapangako ko sa iyo na gagawin ko ang lahat, maging akin ka lang. Ayaw ko na kasi nang may kahati pa sa iyo, sabi ni Isabel sa kanyang amo. Hindi pwede, Isabel. Pag-uusapan tayo ng mga tao kung sakaling gawin ko ang bagay na ito. Pwede naman nating isikreto ang lahat ng ito, sagot ni Albert. Simula noon ay nagkaroon ng relasyon ng dalawa. Masayang masaya si Isabel dahil nagkakaroon siya ng pera nang dahil sa kanyang ginagawa. Hindi na pumapasok sa kanyang isipan na nakakasira siya ng pagsasama ng isang masayang mag-asawa. Nalaman niya rin sa kanyang sarili na tama nga ang sinabi ng kanyang kaibigan na humanap ng isang lalaking mayaman dahil maibibigay nito ang lahat ng kanyang kagustuhan. Isang araw ay muling umalis si Margaret dahil may mahalaga itong aasikasuhin. Ngunit napansin ng babae na nalimutan niya ang kanyang pera kaya agad itong bumalik sa kanilang bahay. Sa pagpasok niya sa loob ay hinahanap niya ang kanyang asawa. Ngunit nakita nito sa akto na may hindi magandang ginagawa ang dalawa. Ahas ka, Isabel, pati ba naman ang aking asawa? At ikaw, Albert, bakit mo nagawa sa akin ang bagay na ito? Umiiyak na tanong ni Margaret. Talagang hindi malaman ni Isabel ang kanyang gagawin at nagulat naman ito sa sinabi ng lalaki. Patawarin mo ako, Margaret, kung nagpadala ako sa tukso. Pinapangako ko naman sa iyo na ikaw lang ang aking mahal. Libangan ko lamang siya, kaya kahit anong mangyari ay ikaw ang pipiliin ko. Paliwanag ni Albert. Nang dahil doon ay pinalayas nila si Isabel. Talagang nanlalambot ito dahil nalaman ng kanyang babaeng amo ang kanilang sikreto. Pero Albert, paano naman ako? Hindi mo ba ako mahal? Umiiyak na tanong ni Isabel. Hindi kita mahal at isa lamang kitang libangan. Lumayas ka na dahil hindi na kita kailangan, sagot ng lalaki. Nang dahil doon ay hindi siya naging matagumpay sa kanyang pinaplano. Namapa sa kanya ang mayamang lalaking ito. Matagal bago humilom ang mga sugat sa puso ni Margaret nang dahil sa nagawa ng kanyang asawa. Pinatawad niya naman ito matapos mapatunayan ni Albert na siya ay nagbago. Si Isabel naman ay hindi makalabas sa kanilang bahay dahil palagi siyang pinagchichismisan ng mga tao dahil nalaman ng mga ito ang nangyari sa kanya. Higit sa lahat ay pinapaiwas ng mga babae ang kanilang mga asawa dahil natatakot ang mga ito sa kanya sa pwede niyang magawa. Nang dahil sa pera ay nasira ang kanyang buhay, ang tingin sa kanya ng karamihan ay isang bayarang babae. Lumipas ang 2 taon ay patuloy na pinagsisisihan ni Isabel ang kanyang mga nagawa. Humingi na rin ito ng paumanhin kay Margaret at Albert upang matahimik na ang kanyang puso't isipan. Natuto ang dalaga na magsikap sa kanyang sarili at nagtayo na lamang ito ng maliit na tindahan. Isang araw ay may isang mahirap na lalaki ang nanliligaw sa kanya. Bagong lipat ito sa kanilang lugar at agad nagpakilala sa kanya. Hindi ganitong klase ng lalaki ang pinapangarap ni Isabel, ngunit sinubukan niya itong bigyan ng pag-asa. Lumipas ang 2 buwan ay nagkaroon sila ng relasyon. Dito naramdaman ni Isabel ang tunay na pagmamahal at nang dahil doon ay sila ay nagtulungan. Lumipas sa mga buwan ay mas napalawak pa nila ang kanilang negosyo at nang makaipon ng pera ay sila ay nagpakasal. Natupad ni Isabel ang kanyang pangarap na maging isang mayaman kahit hindi mayamang lalaki ang kanyang minahal. Diego, maraming salamat dahil tinanggap mo ako kahit pangit man ang aking nakaraan, sabi ni Isabel sa kanyang asawa. Mahal kita, Isabel. Hindi na mahalaga ang nakaraan dahil ang mahalaga ay ang kinabukasan, sagot ni Diego. Isang aral ang natutunan ni Isabel sa kanyang buhay na pwede kang magsikap kung gusto mong maging isang mayaman. Sa buhay natin ay dapat tayong magsikap at huwag tayong umasa sa pera ng iba. Oo nga at mahirap ang buhay. Ngunit hindi naman porket mahirap ka ay hindi ka na pwedeng maging masaya. Huwag tayong gagawa ng mga bagay na pwedeng ikasira ng relasyon ng iba
at huwag tayong masilaw sa mapanlinlang na pera. Hindi masama ang maghangad ng kayamanan, ngunit nagiging masama ito kung may iba kang natatapakan. Ang pera ay isang material na bagay lamang na nakakapagsalba sa buhay ng isang tao. Ngunit ang tunay na kayamanan ay ang paggawa ng kabutihan at ang pagmamahal sa ating may kapal. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.